Israel's salvation. Ang kaligtasan para sa Israel. Merong isang devoted na Hudyo. Nung ang Lord Jesus ay dinala sa temple in Luke chapter 2, yung devoted na yon na si Simeon ay tumanda na sa kaaantay sa pagdating ng Mesaya. Dahil ramdam niya sa puso niya na hindi siya mamamatay hanggat hindi dumarating ang Mesaya. And finally, nung si Lord Jesus ay dinala sa temple para i-dedicate, andoon si Simeon. At ito ang sabi niya sa verse 29 up to 32, Luke chapter 2. At shall we read all together? Ready, go? Lord, now you are letting depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared before the face of all peoples, a light to bring revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. Mga kapatid, ito si Simeon, so devoted to God. And he waited and waited and waited for many years na dumating ang araw na ang Messiah ay finally ma-reveal at nakita ng dalawang mga mata niya. At para bang sinasabi niya, Lord, pwede na akong mamatay. Lord, now you are letting your servant depart in peace. Yung bagay, ang sinasabi niya, Lord, ngayon, hinahayaan mo na ang iyong lingkod ay humimlay. Yun yung depart in peace, humimlay. Pipikit na ako, nakita ko na ang aking inaantay. According to your word, for my eyes have seen your salvation. Dahil ang tagapagligtas, andoon na, kitang-kita niya sa temple. At ang kanyang dineclare, verse 31, which you have prepared before the face of all peoples, a light to bring revelation to the Gentiles. Tayo yun, yung mga Gentiles. And the glory of your people Israel, sila yun, yung mga Hudyo. Kaya yung mga Gentiles at mga Israelite, nagiging one in Christ Jesus. Pag si Lord ay nasa puso ng mga Gentiles, ay nagiging kaisa ng mga Jews. At bagamat sila physically, tayo spiritually, but in the eyes of the Lord, parehas na parehas. At bagamat sa ngayon, hindi pa nila tanggap ang ating Panginoon, pero one day, they will realize, their eyes will be opened, at ma-realize nila, tama yung aming kasama ditong Pilipina, or yung Pilipino naming kasama, tama siya, na blind kami. Trinit pa naman namin siya na parang wala siyang alam. Kami pala ang walang alam. They will just realize. Just like us, di ba? Noon, akala natin, alam na alam natin ang katotohanan. Pag may nagsishare sa atin ng Bible, sasabihin na, alam ko na yan. Ano yan? Praise the Lord. Alam ko na yan. Ano yan? Iba kayo eh. Ibang planeta nyo eh. Ganon tayo noon. Isa rin ako sa ganon. Yung may dalang Bible, ang tingin ko parang masyado namang weirdo ito. Bible ang dala-dala. Parang taga-ibang planeta. Yun ang tingin ko. Bagamat wala akong sinasabi, pero yun ang nasa isip ko. Ang aking kaisipan na masyadong malayo kay God. But when I encountered the Lord, yung dating pinagtatawanan ko, kasama na ako. Dahil ako'y namulat na sa katotohanan. Ganon din sila. Sa ngayon, pinagtatawanan nila tayo, na tayo ay nagkakaganito, day off kayo, bakit gusto nyo mag-day off, para ba't dito lang kayo dito, wala naman yan, ginagawa nyo, para sa kanila, ganun, na good for nothing. But one day, they will just see and realize, kaya pala, yung kasama namin dito sa bahay, ay hindi nagpapapigil. Pupunta talaga mag-worship, dahil ang wino-worship niya, ay ang tunay na dapat i-worship. Mga kapatid, ang salvation para sa Israel, yan ang salvation natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah!